Mensahe ang kailangan marinig ng mga Gemini sa buong buwan ng October 2024. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up ng energy mamaya. So, magsimula na tayo. So, sa case na to, ano to? So, ano ba to? Relation ba to? Magka-workmate? Well, ang thing kasi sa akin, maraming pumapasok sa isip ko actually. So, sabihin natin ka-workmate to. Ang weird lang kasi yung tao dito. Nagugustuhan ng tao yung someone na masungit. Di ba weird? Pero nangyayari yan sa totoong buhay. Na yun yung type niya. So, sa madaling salita, may lalaki. May lalaking Gemini na baka ma-in love sa boss niyang masungit. O baka naman kayo to, na boss. Pero alam niyo sa sarili niyo, masungit kayo. Baka lumambot ng puso niyo at dahil kaka-crush kayo. Pero ganun may parang siyang work, romance. Pero yung babae nga yung masungit dito. Ngayon, kung dito work romance yung pangalawang senaryo, halimbawa, magkarelasyon, masungit yung babae. Kung baga, hindi dahil lang masungit yung babae, hihiwalayan na siya ng lalaki o magkikip na siya. Hindi naman. Parang ang gagawin na lang nung lalaki, makikipag-cooperate na lang siya dun sa babae kung saan siya masaya. Hindi niya na boboysitin hindi na niya pursue yung gusto niyang mangyari kung tingin niya nga wala sa mood yung partner niya. So dahil ganon yung way of thinking ng lalaki, asahan na hindi sila maghihiwalay. Basta hindi niya sasabayan yung buwisit ng babaeng to. Siguro, who knows, baka mag-commence siya. Sabagay, monthly nga palang menstruation. Pero depende. Yung pain, yung level ng pain. Iba-iba yan per month. May times na walang pain. Pero madalas may pain. May times na tolerable naman yung pain. May times na hindi na talaga tolerable. Kailangan mo na maggamot. Kailangan mo nang gumamit ng hot compress bag. So, case-to-case basis. So, again, maraming pwedeng reason kung bakit buwisit yung babae dito. But at least nga, magaling naman makisama yung lalaki. Kaya, di sila mag-aaway. Ito yung partner. Regardless kung kayo yung babae o lalaki, ito yung partner ng Gemini. Kung relationship, ha? Parang Virgo, ha?
Eh, dun sa work romance, regardless kung sino yung boss at sino yung empleyado. Pero ito yung may magkaka-crush. Cancer, ano to, Mercury, edi Virgo ulit. Cancer, Virgo, Gemini, katulad nyo, kasi Mercury nga to. So, punta tayo dito. Kung di kayo naka-resonate dyan, dito, baka maka-resonate na kayo. Dahil oracle deck naman to. Random ang makukuha nating energy dito. Oh, ito maganda oh. So, yung mga babaeng nasa 40 pataas, eh baka ma-meet na nila yung soulmate nila kung single. Okay? Dahil ito soulmate, paparating pa lang. Tingin ko paparating pa lang to. Dito yung dumating na. Hindi paparating pa lang. Paparating siya sa October. Okay? Mamimit na, finally, ng babaeng 40 pataas na single, yung kanyang soulmate. Freedom. Well, iba naman sa inyo, mukhang whether dumating yan o darating pa lang. Hindi naman masyadong interested yung ibang babae sa topic ng soulmate. Parang literal na ayaw na nila yatang makipagrelasyon sa bagay. May ganun talaga. Tulad ko. Wala na akong pakialam. Okay? Hindi ko priority yan. Ganyan din yung energy ng mga babaeng Gemini sa week na to, sa month ng October 2024 dahil gusto nga nila ang freedom. Kasi pag sinabi mong relationship, automatic yan eh. Meron ka ng contract. So pag sinabi mong contract, nakatali ka na. Diba? Pag-aari ka na parang ganun. Itong person na to. Eh, sa case na to, ayaw nga nila eh. Ayaw nila ng any form ng boundaries, limitation. So, sa madaling salita, maraming single na Gemini ay mananatili pa rin single. Sabi nga, whether dumating yung soulmate o hindi nila priority yan. Priority nila ay peace of mind o siguro career nila o on how to earn money. Yun lang ang priority. Hindi kasama ang love. Para sa mga babae lang ha. Babaeng single. Kasi cold yung energy nila dito. Ito. Violet. Pero morena. Ito, wala naman sinabi kung anong kulay niya. Pero pag nakita ko to cold. So, ibig sabihin, wala siyang interest kahit kanino. Oh! Well, ito, medyo may idea na ako. Kung sino yung tatamaan ng soulmate. So, yung tatamaan ng soulmate ay babae nga na 40 pataas at morena. Pero yung soulmate true love pa So, yun yung tatamaan. Yung maputi. Siya yung single na sinasabi ko na hindi siya interested maghanap ng jowa niya. Okay, dahil hindi yun ang main priority niya o baka literal na wala siyang interest talaga. O nag-give up na siya sa topic ng relationship. Basta yung morena, 40 pataas na babae, mamimit niya to. Pero syempre, case-to-case basis. Depende sa kanya kung
kung papatusin niya ba itong soulmate o hindi. Pero may makikilala siya, definitely. Sa October 2024. Magsisimula yan sa stranger, syempre. Tapos magkakapalagayan ng loob, magiging friend. So, siya yung tatamaan. Pero kung babaeng maputi, regardless kung anong age, sila yung hindi priority ang relationship. Mananatili pa rin silang single. Anyways, wala na iba pang information dito. So, dito sa case na to, o deck, babasahin ko na lang. Dali naman to intindihin. So, magsisilbi siya ang advice o extra message sa buong buwan ng October 2024. Yes! Trust your intuition. Honor. Treat the people you love with respect, and you'll find your relationship becomes stronger. At ang huli, reconciliation. Wow. So, para sa iba sa inyo na naghahangad pa ng reconciliation in all forms na to, with a friend, ex-lover, kapamilya, posible nga raw ang pagkakabati-bati. Okay? Yun ang mahalaga. Posible na magkaayos pa ang gusot o naging gusot o magiging gusot sa October 2024 para sa iba sa inyo. Pero with yourself kasi ito Dito kasi ako nakatingin. Kaya lang, nabasa ko na to. Learn to reconcile with yourself. Ang main focus pala dito ay sa sarili. Patawarin ng sarili. Sa bagay. May ganyan talagang case. Diba? Hindi mo matanggap yung nangyari. Yung parang guilty ka o biniblame mo yung sarili mo. So, para to do sa iba sa inyo na ganun ang sitwasyon. Guilty? O biniblame nila yung sarili nila sa negatibong sitwasyon. Patawarin na nila ang kanilang sarili. Yun yung meaning pala nito. Para makapag-move on na. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. On